Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po nating buksan ang ating mga Biblia sa Roma, chapter 10, verses 14 to 15. Uulitin ko po, sa Roma, chapter 10, verses 14 to 15. Kapag nakita na po natin, ay sabay-sabay po natin pakinggan o basahin ito. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung wala mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. At pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mabuting salita. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ayan. Morning sa ating lahat. Kumusta po kayo? Amen. Isa nga po malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Nagtagumpay ka ngayong umaga, no? Hindi ka nagpadala sa malamig na panahon. Ang sarap pa namang matulog ngayon, ano po? Yung iba talagang pagbangon, ang sarap ng hangin, malamig. No? Parang ipinag-eheli pa tayo. Parang sinasabing, matulog ka pa. Matulog ka pa. Pero salamat dahil napagtagumpayan natin. Yung iba naman siguro ang challenge, malalim kaya ang tubig papunta sa church. Kahit saan naman po mga kapatid may tubig. No? Doon sa pinuntahan kong lugar sa Brunei, ang salita nila doon ay bahasa. No? Bahasa. No? Sabi ko sa amin sa Malolos, bahasa rin ang salita. Bahasa Malolos, bahasa sa Hagunoy, bahasa Kalumpit. No? Maging dito sa atin sa Bulacan, bahasa din po yung salita. Pero nonetheless, hindi po tayo nagpatinag, hindi po tayo nagpadaig. Nagpunta pa rin tayo rito at salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang pag-iingat sa ating lahat. Ganun po sa mga kapatid natin na kasama natin ngayon online. Thank you po for joining our worship service and I hope i-share nyo po, itag ninyo yung inyong mga kaibigan, kapamilya, para mas lalo po nating maikalat yung mensahe ng mabuting balita ng ating pong Panginoong Jesus. Tayo po'y nasa ikatlong serye na o ikatlong bahagi na ng ating serye na One More Soul. Nung nakaraang linggo, meron po tayong panauhin ng ating pong missionary, our very own Sister Jenny Angeles. Nag-share po siya ng mga katotohanan na kahit saan tayo inilagay ng Panginoon, pwede po tayong magbahagi ng mabuting balita. Pwede tayong gamitin ng Diyos. At ipagpapatuloy ko lang po yung mensahe na yon ngayong umagang ito. Doon po sa Roma chapter 10, beginning sa verse 13, ang sabi doon, sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero syempre, kung aaralin natin yung konteksto, hindi lang basta yung pagtawag sa Panginoon ang pinag-uusapan. No, ang sinasabi pala ni Apostol Pablo na pagtawag sa Panginoon, syempre ang pangalan ng Panginoon na tinutukoy doon ay Jesus. Amen? Anong pangalan ng Panginoon? Hindi nga. Di ba? Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero sa konteksto po ng talata, alam natin na ang tinutukoy na pangalan ng Apostol Pablo ay si Jesus. At ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay hindi lamang po yung sasabihin mo yung salitang Jesus, kundi ito po yung pagsusuko ng buhay sa kanyang pagkapanginoon, pagsunod sa kanya, at syempre yung pong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Sino po mga nanalig na nampalataya sa Panginoong Jesus? Taas ang kamay. Amen. So kayo po yung tumawag sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng tumawag, nanalig, lahat ng nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Jesus ay may kaligtasan. Amen? Amen. Those who call upon the name of the Lord shall be saved.
Pero ang sabi po sa pagpapatuloy sa verse 13, paano sila tatawag? Di ba? Paano ang isang tao mula sa hindi niya kilala si Kristo, magkakaroon siya ng pagkakilala sa Panginoon? Paano ang isang tao na hindi nananalig kay Kristo ay maglagak ng kanyang buhay at manalig sa Panginoon? Paano mangyayari yon? Dito po pumapasok yung plano ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang malaman ang plano ng Diyos? Okay, ito po yung plano ng Diyos. Makikilala nila si Jesus kung may magpapakilala sa kanila. If Jesus is the only way to salvation, the only way to introduce Jesus to them is through evangelism. Amen? Sa pamamagitan po ng evangelism. Kaya nga po sa ating tema ngayon, mga kapatid, evangelism matters. Amen? Evangelism matters more than ever. Kung mahalaga ito noon, mas lalong mahalaga ngayon. Sapagkat maraming kadahilanan po, at ito yung pag-aaralan natin. Ang una pong dahilan, mga kapatid, ang mundo natin punong-puno ng noise, ng ingay, ng distraction. Akala ko dahil merong social media na, ang mga tao mababawasan ng pagiging marites. Pero mas lalo pong naging marites ang mga tao because of social media. There are so many noise, so many distraction. Yung gadget becomes a God, G-O-D. Kaya yung gadget, instead of G-A-D-G-E-T, nagiging G-O-D. It becomes a gadget. Okay? Social media, po mga balita ngayon, ang uso-uso, yung nahuli na CEO. Ewan ko na nakita nyo yan sa Facebook. Yun ang viral ngayon. Yun ang sikat na sikat ngayon. Bakit hindi natin pasikatin ang pangalang Jesus? Amen? Bakit hindi yung pangalang Jesus ang gawin nating viral? At ito po yung mas mahalaga. At ito yung hindi dapat mawala ng mahalaga. Evangelism is not an option. Amen? It is not an option. Mahalaga pa rin po ang evangelism ngayon. Amen? Mahalaga pa rin. Hindi pa rin ito nawawala sa uso. Amen? At ang bawat isa, ay tinatawag ng Panginoon. No? Tinalakay ni Pablo kung paano nga mga tao ay hindi makakakilala kay Kristo kung wala hong magtuturo, magpapakilala sa kanila. Walang ibang daan ng kaligtasan maliban kay Jesus. Amen po. Hindi Allah, hindi Buddha, lalong hindi Maria. Iisa lang ang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Sabi po ng Gawa 4, talatang 12. Ang pangalang ito ay, parang hiyang-hiya kayo. Ano nga yung pangalan? Jesus! Amen? There is no other name. Ang problema, marami pang mga taong hindi nakakakilala kay Jesus. Sa 7 bilyong tao sa buong mundo, alam niyo po ba mga kapatid, 4 na bilyon pa ang hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ang mga bansang ito, halimbawa na lang yung Japan, nagse-celebrate din sila ng Christmas. Pero akala nila yung pag panahon po ng Christmas sa Japan, bumibili sila ng KFC. Alam niyo yung KFC? Ng Kentucky Fried Chicken. By the way, yung founder ng KFC, si Colonel Sanders, ay Assemblies of God. No? Bago po siya umuwi sa Panginoon, mananampalataya po siya. So, KFC, buwan pa lang ng September, umu-order na sila para sa araw ng December 25. Ano nga yung December 25? No? Pasko, Christmas, no? Ay magsasalo-salo sila ng KFC. Kung paano sa Pilipinas may suman pag Pasko, meron tayong bibingka. Di ba? Sila, ang kanila pong inahanda, pinagsasaluhan ay KFC, no? Fried chicken. Kentucky Fried Chicken. Pero itanong mo, bakit sila nagse-celebrate? Hindi nila alam. Di ba? Hindi nila kilala si Kristo. In fact, meron nga pong isang missionary, tinanong niya isang Japanese, sabi niya, gusto ko ipakilala sa iyo si Kristo. Ang tanong po nung Japanese ay,
Ano ba siya? Lalaki o babae? Ganun po mga kapatid, there is widespread ignorance. Kilala man nila sa Kristo pero minsan mali yung pagkakakilala nila sa Panginoon sa mga bansang M, kagaya po ng pinanggalingan ko last week. Alam nila yung ibang kwento. Hindi nila alam yung tamang kwento tungkol kay Jesus. Alam nilang si Jesus ay mabuting tao, isang propeta, pero hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos. At yun po yung gusto nating itama, ituwid. Gusto nating ipakilala talaga kung sino ba si Jesus. And again, hindi mo maipapakilala yung hindi mo kilala. Hindi tama magiging pagpapakilala mo kung hindi mo siya kilala. At ang paraan po ng pagpapakilala kay Jesus, ang tawag natin ay evangelism. And it matters. Mahalaga pa rin siya. Hindi rin siya o hindi pa siya nawawala sa uso. In fact, mas mahalaga siya ngayon kaysa dati. Bigyan ko po kayo ng ilang mga dahilan. Sapagkat ang pagkakataon, ang unang dahilan natin, ang pagkakataon ay limitado. Opportunities are limited. Ang sabi po sa verse 14, paano silang tatawag sa hindi nila kilala, sa hindi nila pinananampalatayanan? Paano nilang pananampalatayanan yung hindi nila narinig? Tama naman ang sabi ng Apostol Pablo. Marami mga tao, wala pa hong pagkakataon na mapakinggan ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Mapalad tayo sa Pilipinas. Sino rito taong dekada 80 pa napapakinggan na ang gospel? Taas ang kamay. Amen. Sa pamamagitan po ng mga televangelists, kagaya po nila Jimmy Swaggart. By the way, umuwi na po siya sa Panginoon, si Jimmy Swaggart. Di ba? Marami ng pagkakataon, maraming krusada, Bible study, maraming mga gawain na tayo na atinan. Mapalad tayo. Bakit? Kung hindi iisa siguro 1,000 beses na natin napakinggan ang mabuting balita. Pero alam niyo, itong nakakalungkot. Marami pa sa mundo, ni minsan, hindi pa sila nakakapakinig ng mabuting balita. Tayo ngayon, na narito sa Pilipinas, masaya na tayo dahil ligtas tayo. Pero hindi po dapat ganun. Ang evangelism ay isang pagkakataon na hindi po natin dapat palampasin. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maibahagi ang mensahe ni Kristo. Every day is an opportunity. Amen? Na hindi po dapat palampasin. Bakit? Kasi bawat araw, pag lumipas po, mawawala. May limitasyon yung bawat araw. Baka hindi na umuuling maulit. Okay? Yung pagkakataong dumating sa atin. Naikwento ko sa inyo yung tiyuhin ko na sabi ko sa isang araw ko siya pupuntahan sa ospital, dalawin at share ng mabuting balita. Nung araw po na pupuntahan ko siya, pumanaw na po siya. Nawala na po ako ng pagkakataong mag-share sa kanya. Kaya yung isang tiyahing ko, nung nabalitaan ko pong nasa ospital, pinuntahan ko po agad at kwinento ko sa kanya yung mabuting balita at deren din tumanggap po sa Panginoon. Amen? So ganun po mga kapatid, hindi natin alam ang ano man ang pwedeng mangyari sa atin o doon sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga anak natin, sa atin pong kapamilya. Di po ba? Mahalaga na hindi natin pinapalagpas ang bawat pagkakataon. Bakit? Ang bawat pagkakataon ay limitado. Hindi natin hawak ang bukas. Baka pumahuli na ang lahat at mawala na tayo ng pagkakataon. Hindi na mauulit po yung pagkakataon o yung opportunity na ipinagkaloob sa atin. Kahapon nga, pauwi po ako ng Pilipinas, sakasakay ako sa eroplano. Nag-ikot yung eroplano, naka-4 na ikot yata bago po kami lumanding. Pinagpapawisan na ng malamig yung kamay ko. Kahit na matindi pagkakakapit ko sa upuan, pero sinikap ko po na yung aking katabi na pasahero din doon po sa eroplano, hindi naman siya makakawala ay mabahaginan ko po ng patungkol sa Panginoon. Amen. Amen. At bago kami bumaba, I make sure na
na na tumanggap siya sa Panginoong Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So yun po, bawat pagkakataon, sapagkat limitado po ang pagkakataon, limitado ang opportunity. Nangyari na po ba sa inyo to? Yung isang trend na hinihintay mo, tapos nakaligpas sa ibang bansa po, mga kapatid, on time and trend. Kaya pag babagal-bagal ka, hindi katulad sa Pilipinas, kahit na pamanjing-manjing ka, andun pa rin yung trend, hindi aalis. Pero sa ibang bansa po, mabilis. Pagdating niyan, sakay, bababa yung mga pasahero, sakay ka. Pag hindi, yung susunod na trend na ang sasakyan mo, hindi mo na siya mahahabol. Hindi ka babalikan yan, hindi ka hihintayin yan. May oras po sila. Pag na-miss mo yung pagkakataon, maghintay ka sa susunod. Paano kung wala ng susunod? Yun po ang mahirap. Yun po ang masakit. Ganon din po ang evangelism. Kung hindi natin sasabihin ang mensahe ng Panginoong Jesus na kailangan kilalanin si Jesus, baka po mawala na ng pagkakataon. Baka hindi na maulit ang pagkakataon. And worse, baka po mahuli na ang lahat. So anong challenge sa atin? Ano po ang hamon sa atin? Anong takeaway sa atin? May pagkakataon pa tayo. Amen? Sabi mo sa katabi, may pagkakataon ka pa. Okay? May pagkakataon ka pa na kausapin yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Yung mga kaibigan mo. Bakit yun muna ang una? Kasi meron kang relasyon sa kanila eh. Di ba? Meron kang connection sa kanila. Di ba? Yun po yun mga kapatid. Kaya sa Biblia nakita nyo po, ang ginamit ng Panginoon, yung kapamilya, yung mga kaibigan. Si Pedro, inakay po ng kanyang kaibigan, kapatid, yung kanyang utol na si Andres. Si Felipe, inakay po nung kanyang, si Nathanael, inakay po nung kanyang kaibigan na si Felipe. Magkaibigan sila. So nakita nyo po mga kapatid, ito po yung hamon sa atin. May mga kaibigan pa tayo, may mga mahal pa tayo sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Meron po ba kayong ganon, mga mahal pa sa buhay? Taas nga po ang kamay ng mga may mahal kayo sa buhay na wala pa kay Kristo. Ito po ang challenge. Huwag nating palagpasin ang pagkakataon kasi walang ibang paraan maliban sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Hindi pagiging mabuting tao ang susi. Ang pagiging mabuting tao ay bunga na lang ng relasyon kay Kristo. Bunga na lang ng kaligtasan. Pero ang tanging daan sa kaligtasan ay ang Panginoong Yesus. At ang tanging paraan upang ang sino man po ay makakilala sa Kanya ay sa pamamagitan ng ebanghelismo or evangelism. Amen. Pangalawang dahilan po mga kapatid, bakit natin kailangan pahalagahan at hindi nawawala sa uso ang evangelism. Second po, yung pagkakaiba ng itinuturo ng mundo. The world's message is different. Sabi po ng Romans chapter 15, how beautiful are the feet of those who bring good news. Para sa mundo, ano ang beautiful? Diba yung katabi mo? Sa pamantayan ba ng mundo, beautiful yan? Diba? Beautiful. Diba? Beautiful. Sa mundo ngayon, ang hinahangaan ng tao, yung magagandang muka. Parang yung katabi mo lang. Kaya nga yung mga tao hindi makontento eh. No? Lalo mga Pilipino, kung ano-anong mga puti ang binibili natin. Gusto nating maging katulad ng mga nasa Hollywood, di ba? Ito yung pamana sa atin ng panahon ng Kastila. Yung mga Pilipino, siyempre, kayumanggi. Pero yung mga Diyos-Diyusan sa mga simbahan, mapuputi. Bakit? Sila ivory. Alam niyo yun, ivory. Pero maputi talaga yon. So simula nakintal sa isipan ng mga Pilipino nang ang kayumanggi, ang maitim, pangit. Di ba? Ang maputi ay maganda. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya pili tayong nagpapaputi. Pero ito po, yung mga tiga-West, yung mga kanluraning bansa, pilit silang nagpapaitim.
Bakit? Para sa kanila, ang kayumanggi ay maganda. Hindi magkatapat, ano? Hindi magkatapat-tapat. Sumikat po yung mga nagre-retoke. Diba? Nagpaparitoke ng ilong, ng baba. Diba? Kahit po yung mga matatanda na, gusto pong magmukhang bata. Gusto niyo pong magmukhang bata? Magsuot kayo diaper. Alam ko kayong bata. Di ba? Yun po eh. Gusto natin ng magandang muka. Gusto natin ng mamahaling damit. Gusto natin maging quote-unquote influencer tayo. Maraming mga followers sa ating pong mga accounts sa IG, sa ating pong Facebook. Ano pa ba? Sa WhatsApp, no, marami tayong mga followers. Or sa TikTok, marami tayong mga followers. Gusto natin maging viral sa social media. Whether tama o maling paraan. Nakapanood ako minsan, I think, sa Jessica Soho, na nagbablog siya. Tapos may nag-dare sa kanya na kainin yung, yung buto ng manok. Napanood nyo yan? Kainin yung buto ng manok. Eh, ito naman tao, kumasa. Ilang araw, namatay po siya. Namatay siya. At yung pong nagsabi na magbibigay ng pera kung gagawin po niya yung dare, sabi, nagbibiro lang ako. Yun ang masakit. Diba? Pinatulan ng isa na yung biro at tinutuon niya, ginawa niya, pero naging dahilan ng kanyang maagang kamatayan. Diba? Kung ano-ano ang ginagawa para lang po sumikat. Diba? Gusto nating makakuha ng atensyon. Mga tao ngayon kay SP. Sabi mo sa mo kay SP. Diba? Kulang sa pansin. Diba? Gusto natin mapansin tayo. Gusto natin makilala tayo. Lalong-lalo na po sa panahon ng social media. Sa advertising, ang beautiful ay base sa brand. Diba? Sa katawan, no? Sa katawan at sa popularidad. Yun po yung basihan ng beautiful. Ito po, ano ang basihan ng beautiful sa Panginoon? Diba? Ito po ang sabi ng Panginoon, no? Ang basihan ng beautiful sa mundo, yung panlabas. Pero ano sabi ni Lord? Ano po ang sabi ng Panginoon? Ano daw po yung beautiful? Sabi diyan, how beautiful, basahin natin yung verse, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ano yung pinakamaganda sa mundo? Yung panlabas, yung sikat ka, yung nabibili mo yung gusto mo, marami kang followers, viral ka, whether it's good or bad. Pero anong maganda sa Panginoon? Ito po ang maganda ayon sa Panginoon. Ito yung pamantayan ng Diyos. Sabi niya, how beautiful are the feet of those who bring good news. So tingnan niyo po yung dalawang paa na ito. Anong maganda para sa inyo? Diba? Maganda yung paa natin pag bagong pedicure. Sino rito yung madalas nagpapa-pedicure? Taas ang kamay. Umamin. Ako once a month. Hindi ko dahil, hindi ko pinalalagyan ng ang tawag ng polish. Wag naman. Bakit? Kasi malalim po yung yung kuko. Talagang kailangan po siya, linisin siya at least once a month. Pero may mga kilala po ako, talagang yung gumagastos po ng malaki. No, nagpapa-puts pa, pedicure. Di ba? Talagang ayaw nila na yung kanilang paa ay madudumihan, di ba? Gusto nila ng magandang paa. Hindi naman masama. Wala naman pong masama. Pero ito po ang sabi ng Biblia. Ang beautiful para sa Panginoon ay ang pagdadala ng mabuting balita. Amen? Gusto mo mong maging beautiful sa mata ng Panginoon? Amen? Sino rito gusto maging beautiful sa mata ng Panginoon? Ito ang beautiful sa mata ng Panginoon, yung mga nagdadala ng mabuting balita. How beautiful are the feet of those who bring
good news. Kaya kung lumusong ka sa baha ngayon, praise God. Kahit na yung mga kuko mo may saka yung gilid may but sabi ni Lord, that is beautiful. Yung nandito ka sa church ngayon, sabi ni Lord, that is beautiful. Amen. Yung magdadala ka ng mabuting balita, that is beautiful. Walang keme. Amen? Walang spotlight. Wala sa limelight. Tahimik. Diba? Pero maganda sa paningin ng Diyos. Sa mata ng Diyos, iba yung kanyang standard. Amen? Sa Diyos, ang beautiful ay ang nagdadala ng kanyang mensahe. Kahit pawisan, kahit pagod, kahit pangaputikan eh. Kita niyo yung paana yan? Sabi ng Lord, yan ang pinakamaganda sa aking paningin. Amen? Kahit walang pedicure, kahit walang nail polish yan, pero sabi ni Lord, this is beautiful to me. Amen? Isipin mo po, may isang church worker sa bundok. Hindi siya kilala ng social media. Wala siyang Facebook account. Pero linggo-linggo, naglalakad sa putikaan. Paakyat dun sa bundok. No? Hindi nyo ma-appreciate ngayon dito yon sa atin kasi patag tayo eh. Pero alam nyo, sa mga liblib na lugar, lalo sa Mindanao, sa Visayas, talagang aakyatin mo yung bundok para po magdala ng mabuting balita. Magkapag-Bible study doon sa mga tao. Naikwento ko na ba sa inyo? No, excuse. Nung ako po'y nagpapastor sa Santa Maria, sa tabi ng Sapa, meron po isang compound, may isang pamilyang kinatatakutan. Kasi kabalitaan sa lugar na ang kukulam. Walang lumalapit, walang nakikisalamuha sa kanila. Pagpupunta sila mula doon sa kanilang bahay, papuntang tabing karsada, walang bumabati sa kanila. Nung nalaman ko yun, nung narinig ko yun, alam niyo ginawa ko? Sinadya ko sila doon sa kanilang, bahay. Nakipagkaibigan ako. Lalakad po ako sa Pilapil, siguro mga 1.5 kilometro na bukid. Sabi, maputik, minsan madulas, minsan gumugulong-gulong na ako doon sa Pilapil. Sinaga ko po yun. At doon ko nalaman na hindi naman pala sila masamang tao. Naghihintay po sila na merong makipagkaibigan sa kanila. At kumilala sa Panginoon yung buong pamilya na yon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So yun, naging member po ng church natin sa Santa Maria, yung buong pamilya. Kasi yung nanay, pati yung mga anak niya, in-encourage po niya. No? Every Saturday, nagkaroon kami ng gawain, and then dumating na yung time na yung buong pamilya, pag-araw po ng linggo, dumadalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Di ba? So kung ako po nagpabuyo ako, napatangay ako doon sa kabalitaang mga mangkukulam yon. Pagpupuntahan yon. Di ba? Ang layo ng lugar, maputik. Maraming pwedeng maging dahilan eh. Pero alam nyo, kung nasa iyo ang pag-ibig ng Panginoon, hindi ka po titigil eh. Hindi ka po hihinto sa pagkikwento tungkol sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? How beautiful are the feet of those who bring good news. Amen? Sa mata ng mundo, wala sila, pero sa mata ng Diyos, ang ganda-ganda ng kanilang mga paa. Amen? Dahil bawat hakbang may dalang pag-asa, bawat hakbang may dalang liwanag, bawat hakbang may dalang kaligtasan. Hallelujah! Hallelujah! Bawat hakbang. Amen. Be a godly messenger. Ito po yung takeaway natin. Be a godly influencer. Marami na pong mga influencer sa social media. Wag na tayong tumulad sa kanila. Iba yung beauty na ibibigay natin. We will give them true worth, true value. And that is the name of Jesus. Amen. Magiging influencer tayo hindi para magpaganda, hindi para magpasikat, hindi para maging viral. Magiging influencer tayo
Gamitin natin ang social media para sa kaharian ng Diyos. Para maging messenger tayo ng Panginoon, ng Kanyang kaharian. Basta willing ka magdala ng mensahe ni Jesus. Sabi po ng Panginoon, beautiful ka. Amen. Tingnan yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, basta willing ka magdala ng mensahe ni Jesus, beautiful ka sa mata ng Diyos. Amen. Yan. So, maging beautiful tayo sa mata ng Panginoon. Kasi sabi, how beautiful are the feet of those who bring good news. No? Magkaiba talaga ng pamantayan eh. Pero sa bandang uli, aliban tama, pamantayan ng mundo o pamantayan ng Panginoon. Di ba yung pamantayan ng Panginoon? Amen. Magkaiba man ang mensahe, pero yung tama at totoo, yung dala-dala natin. Yung mensahe ng mundo, fake news. Amen. Ang dala-dala natin, good news. Amen. Good news. Those who call upon the name of the Lord will be saved. That's good news. Sino magdadala? Tayo. How beautiful are the feet of those who bring good news. And then finally, pangatlo po, the need for a response. Hindi automatic ang kaligtasan. Nakuha niyo pa mga kapatid, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Merong kondisyon. Ano po yung kondisyon? Yaon lamang kumilala, tumawag kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Amen po mga kapatid. Kasi meron po ako nakausap, kaibigan ko siya, kaklase ko nung high school. Nalaman niya ako'y born again. Siya po ay aktibo na sa simbahan. Alam niyo naman kung ano siguro tinutukoy ko. Sabi niya, alam mo, sa bandang huli, pare-parehas lang naman yan eh. Para lang yung umakit sa bundok na magkakaiba. Alam mo, umakit ang Baguio daw, may nagdaan ng Marcos Highway, may nagdaan ng Cannon Road, may nagdaan ng Nagilian. No, yung iba malayo lang ng konti, yung iba mas diretso. Pero sa bandang huli, magkikita-kita pa rin sa Baguio. Ang sabi ko sa kanya ay tend to disagree. Magkaibigan tayo pero hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi mo. Di ba? Hindi ako sang-ayon na lahat ng tao, kahit anong pinaniniwalaan nila, kahit na ano yung kanilang pinamumuhay, mapupuntang langit. Sabi ko, I dare to disagree. Bakit? Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. At sabi sa verse 14, paano sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At sa bawat pangangaral, kailangan po ng tugon. Amen. Hindi sila makakatugon kung walang evangelism. Nakukuha niyo po? Hindi sila magre-respond kung wala pong mag-share. Amen? Walang tao na maliligtas nang hindi naririnig ang mensahe ng kaligtasan sa paano man paraan. Ang ebanghelyo ay hindi lamang dapat naririnig, ito rin ay nangangailangan ng pagtugon. Diba? Hindi sapat na marinig mo, dapat tumawag ka. Humingi ka ng tulong, dapat manalig ka, magtiwala ka, dapat magsuko ka ng buhay kay Jesus. Amen. Kaya kailangan po ang mabuting balita, kailangan pa rin ang ebanghelismo kasi kailangan tumugon ng mga tao. Kailangan mabigyan sila ng pagkakataon na tumugon doon sa mensahe ng Panginoon. Ang bawat kaluluwa ay kailangan makarinig ng mabuting balita, marinig ang tinig ng Diyos at kailangang magdesisyon na tanggapin ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Tanggapin ang alok na kaligtasan. Amen? Hindi automatic na napakinggan mo, sige okay na, pagdating ng hindi ka naman naniwala, hindi ho sapat yun. Pag napakinggan mo, ang sabi po, huwag mong pagtigasin ang iyong puso sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Maniwala, manalig, magtiwala sa Panginoong Jesus. Isuko ang iyong buhay, paghariin sa Jesus sa iyong puso. Tanggapin siya bilang iyong Panginoon.
sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang bawat pangangaral ay nangangailangan ng tugon. Diba nung nangaral si Apostol Pedro sa araw ng Pentecost, ano pa ang sabi ng mga nakapakinig sa kanya nung araw na yon? Ang sabi na, ano ang gagawin namin? Ano ang gagawin namin? Ano sabi po ni Pedro? Manalig kayo kay Jesus at magpabautismo kayo sa kanyang pangalan. Yun po ang sabi ni Apostol Pedro. Sa mga nakikinig, lagi pong dapat mayroong tugon. Hindi ho sapat na nakinig ka lang, papasok sa isang tenga at lalabas sa kabila. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay nangangailangan po ng tugon. Meron tayong gagawin. Amen. So, panguling ilustrasyon po natin. Ang bawat building po, may tinatawag tayong fire alarm. Isipin po, nasa loob ka ng isang building, tapos biglang tumunog po yung fire alarm. Malakas, malinaw, at urgent. Pag natinig mo yung fire alarm, meron kang dalawang choice. Ano po yun? Pwede mong baliwalain, o sa English, pwede mo siyang i-ignore. At manatili ka lang kung nasan ka. Huwag mong pansinin. Pwede? Pwede naman, di ba? Pwede. Or, pangalawa, pag natinig mo yung fire alarm, anong gagawin? Ay, tatakbo ka. Tama. Pupunta ka sa ligtas na lugar. Hahanapin mo yung fire exit. Pupunta ka sa ligtas na lugar kung saan wala pong sunog. Ito po, yung alarm, nakakatulong, nakakapagligtas. Pero, kung tutugon ka. Ako nga niya mga kapatid, yung fire alarm, gagawin niya yung trabaho niya. Magbibigay siya ng babala, magbibigay siya ng warning sa atin. Pero kung wala ka namang gagawin, baliwala yung warning. Kung walang pagbabago, baliwala yung warning. Nakuha niyo po, kung walang pagtugon, baliwala yung warning. Ano po mangyayari? Mapapahamak ka pa rin. Nagbabala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagbabala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe sa atin. Kung hindi ka tutugon, ano po ang sabi ng Panginoon? Do it at your own risk. Ang gospel, ang ebanghelyo is both an invitation and a warning. An invitation with love, pero it is also a warning sa atin po, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Diyos papalayo sa kapahamakan, sa kasalanan, sa kamatayan, patungo sa kaligtasan, patungo sa buhay na walang hanggan na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Pero ang makarinig lang ng mensahe ay hindi sapat. Kailangan po na ito ay tugunin. Kailangan ito ay tugunan. Kahit na marinig mo, kailangan mong tumugon sa mensahe. Ang naliligtas po ay yung mga tumutugon. Hindi lahat ng nakinig ay nakapakinig. Kaya nga ang sabi ng Biblia, paulit-ulit ang sabi ng Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Anong ibig sabihin nun? Pag narinig mo, dapat tumugon ka. Dapat isagawa mo. Ang may pandinig ay makinig. Hindi ka talaga nakapakinig. Kasi ang tunay na nakapakinig, tumutugon sa mensahe ng Panginoon. Parang fire alarm. Makakaligtas o makapagliligtas lang ito kung kikilos ka. Ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino mang nanalig na nampalataya sa Kanya ay maligtas. Huwag nating hayaang hindi marinig ng ibang tao ang mabuting balita. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako mananahimik. Hindi na ako mahihiya. No?
tungkulin ko ito bilang isang Kristiyano. Hindi ito optional. Hindi ito para kay pastor lang. Sabi mo, hindi lang yan para kay pastor. Hindi lang yan para kay Sister Mirna o sa ibang mga elder natin sa church. Ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Amen? Ito ay isang responsibilidad na hindi natin pwedeng baliwalain at iwasan. Hindi natin pwedeng iwasan. Hindi natin pwedeng takasan ito. This is our responsibility. Kaya nga po mga kapatid, sa pagtatapos sa panahon ng lahat ng kalituhan, ng distractions ng mundo, nananatili po yung isang napakahalagang mission. No? Ito po yung ebanghelismo or yung evangelism. Ang evangelism ay hindi isang side project lang ng church na maisipan lang natin, gagawin natin. No, ang evangelism ay lifestyle. Ito yung buhay natin. Ito yung layunin ng buhay ng bawat isang Kristiyano. Yung maisipan lang natin, trip lang. Hindi po ito trip lang mga kapatid. It is a lifestyle. Kahit nasaan ka, kahit sino pa, no? Saan ka ba nilagay ng Panginoon? It is a lifestyle. So ano po yung challenge? There is a call to action. Ngayong linggo, ito po yung ating takeaway. Number 1, i-maximize ang bawat pagkakataon, i-share ang mensahe ni Kristo sa mga tao sa paligid mo. Amen po mga kapatid? Amen? Yung tatlong pangalan, pinagpe-pray nyo pa rin ba? No? Maalala ko po sa inyo. Yung tinuro sa atin ni Sister Jenny last week, yung elevator pitch, naalala nyo yun? 1 minuto, kaya nyo i-share yung mabuting balita. Anong ginawa ng Panginoon? Paano mo tinanggap ang Panginoon sa iyong buhay? Ano po yung nangyari ngayon? Ngayon bilang mananampalataya. So, isa buhay ang pagdadala ng mabuting balita sa ating kilos, sa ating salita. Tayo manalangin kasi talaga doon po nagsisimula sa pananalangin na magbukas ang Panginoon ng pinto. Amen? Magbukas ang Panginoon ng pinto para ang mga tao ay tumugon. Kung may magtanong, wag maging ano po tayo, maging handa tayo. Okay? So ayan, isa buhay ang pagdadala. Isa ho sa pinaka-epektibong paraan is yung tinatawag nating friendship evangelism. Diba? Yung i-bless natin sila, gagawa natin sila ng mabuti. Kaya makikita nila yung ginagawa, pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Kaya minsan hindi maniwala yung mga taga-mundo eh. Bakit? Minsan ano tayo, kagaya lang, sabi nga, paleho din. Sabi mo nga sa katabi mo, paleho din. Sabi ng inchik, paleho din. Pareho lang eh. Pero ito nga po ang challenge sa atin. Magiging makilos sa atin salita ay magbukas ng pinto para makapagbahagi ng Ebanghelyo. Panguli, sabi po, huwag kalimutang maging bukas sa pagtugon sa mga tao. Kung may magtanong, dapat handa kayong sumagot. Diba? Pag may magtanong tungkol kay Jesus, huwag magkatubiling ibahagi kung anong ginawa niya sa buhay mo. Amen. Baka kaya wala tayong maibahagi kasi walang pagbabago, no? Walang ginawa. Pero mayroong gustong gawin si Lord ayaw mo lang sumunod. Pero kung susunod ka, mararanasan mo yung napakagandang buhay na inilalaan ng Diyos para sa iyo, kapatid. So, ito po ang hamon sa atin. Evangelism matters. More than ever. Mag-set ka ng isang goal this week. Mag-share ng Ebanghelyo sa isang tao. At kapag nangyari yon, magpasalamat sa Diyos dahil ginamit ka niya. Amen. One soul at a time. Amen? One more soul. Nagpe-pray ba kayo? Lord, one more soul. Gusto ko po, Panginoon, makakilala yung aking mga kaibigan, yung aking mga kapatid, yung aking anak, yung aking pamilya. Gusto ko makakilala yung kaklase ko. One more soul. Paano sila makakakilala? Kailangan may magsalita. Kailangan may magkwento. Sino magkwekwento? Sabi mo sa katabi mo, ako. Ako. Amen? 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 Pwede ba tayong gawin yon? Amen?
Magpagamit tayo sa Panginoon, maging maganda tayo sa paningin ng Diyos. You want to be beautiful? Sabi ng Biblia, beautiful are those who bring good news. Amen? Beautiful are the feet of those who bring good news. Tayo pong lahat tumayo, tayo tumugon sa mensaheng ito na ating pong napakinggan. Lord, isa muna. Lord, isa lang ngayong linggo. Pwede ba yun? Lord, isa lang ngayong linggo. No, ako kumota na ako last week. No? So, this coming week, Lord, isa pa. Pwede ba yun? Lord, isa pa. Kahit nasaan ako, Lord, one more soul. Tayo manalangin. Taas natin ating mga kamay bilang tanda ng ating tugon sa mensaheng ating po napakinggan. One more, Lord, sa pag-share ng mabuting balita. Lord, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Na kami tinawag mo, may nagbahagi sa amin ng mabuting balita, kami tumugon, tumawag kami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kami po'y naligtas. Pero hindi po doon nagtatapos. Sapagat kaming mga ligtas ay tinatawag mo upang maging instrumento ng kaligtasan sa iba. Lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Subalit, hindi po sila mananampalataya, hindi sila tatawag sa pangalan ng Panginoon kung walang magbabahagi sa kanila ng mabuting balita, kung walang mangangaral sa kanila na si Jesus, ang Panginoon, kung wala pong magkwekwento sa kanila ng iyong kabutihan at kadakilaan. Kaya nga po, sa umagang ito, salamat po sa misyon na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kaming maging matapat sa pag-share ng gospel sa mga tao sa paligid namin. Gamitin mo po kami. Gamitin mo yung aming mga paa, ang aming mga kamay, ang aming mga bibig upang makapagbigay ng pag-asa, upang makapagbigay ng kagalingan, kapagbigay ng kapayapaan, magdala ng kaligtasan at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami, Panginoon. Makita namin ang dakilang responsibilidad na ito, na hindi ito option, hindi po ito optional sa amin. Ito ang aming buhay, ito ang aming mission. Tulungan mo po kami, Panginoon, one soul at a time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. God bless.